Welcome po mga kakwel, lingkod Jonathan TV Mix Vlogs. Nagbabalik po mga kakwel. So napakaganda ang ating topic natin for today po mga kakwel. Ito naman ay pasok sa ating spiritual warfare, no? So natalakay na natin depression, obsession, oppression, no? At higit sa lahat yung possessions, no? So yung lahat na yan natalakay na natin po mga kakwel. Yun po mga atake ng sinasabi natin doon. Paano atake ang mga fallen angel o mga demonyo, no, mga alagad ni Taning, no? So kaya nga kailangan natin alamin talaga mga kakuya, oppression, no, depression, no? So talagang obsession at possessions po mga kakuya natin nalakay natin. So ngayon, bakit nakapasok ang mga fallen angel o mga demonyo sa ating tahanan, no? Bakit nga ba nakapasok ang mga demonyo sa ating tahanan? So yan ang ating tatalakayin po natin ngayon po mga kakuya sa araw na ito. Napakaganda ang ating topic natin for today po mga kakuya, no? So ang una, bakit nakapasok ang mga fallen angel sa ating tahanan? Dahil sa pamumuhay sa kasalanan, ito'y tinatawag na grave sin, no? So ang grave sin. So may tatalakayin din natin mga kakuya, ano bang ibig sabihin ng grave sin at mortal sin. So yan ang talakayin natin sa next naman para mas maintindihan natin, no? So ang grave sin, mababasa natin sa Episode 4 verse 27. Huwag ninyong bigyan ng puwang ang dyablo, no? Ang kasalanan, lalo na kung paulit-ulit at walang pagsisisi, ay nagbubukas ng pinto sa spiritual na impluensya ng demonyo. So ayon po yan sa Episode 4 verse 27 po mga kakuya. So anong mga example dito, mga bagay na okulto o espiritista o mga kakuya, bakit nakapasok sa ating tahanan ang mga demonyo o mga fallen angel sa ating tahanan, no? So ito lang magbigay na ako na keyboard, no? So ikalawa, tarot card, no? So mga tarot card, no, delikado din po mga kakuya. Spirit of the glass, no, sa horoscope o astrology po mga kakuya, no, kasama din pala yan, no? So mga pinto ng mga para makapasok sa ating tahanan ang mga demonyo, mga fallen angel, witchcraft, no? So yan po ang mga witchcraft, yun pong mga palatandaan na kapasok sa ating tahanan, mga albularyo, no? So mga namumuhay sa mga kasalanan, lalo po sa mga live-in partner, walang kasal sa inang simbahan, no? Paglapit sa mga bulong, albularyo, manghuhula, lahat yan po makakuya, no? At pangpaswerte, lahat na yan po ang mga pinto para makapasok sa ating tahanan ang mga fallen angel. Kaya kung meron kayo na yan, so mag-upload din na tayo ng video din kung paano natin yan aalisin, no? Paano natin i-deliverance yan po mga kakuya, kasama ang ating sarili, kasama ang ating pamilya, kasama ang ating buong bahay, no? So ang tatay, tandaan natin, may authority siya sa kanyang tahanan. Basta take note lang, cares, confession, adoration, rosary, eucharist, and sacramentals. Yan ang palatandaan kung baga sa sundalo, kailangan tayong maghanda sa ating sarili para labanan ang mga black spiritual, no, mga demonyo, mga hindi natin nakikita po mga kakuya. So sa pagpapahula, no, dito po delikado din to sa Deuteronomy 18 verse 10 hanggang 12, no, mahigpit ang babala ng Diyos laban sa mga ito. Ito ay direktang pagkipag-ugnayan sa masasamang espiritu. Binuksan nito ang mga bahay, kaluluwa sa kanila, no? So delikado po yung kausapin natin ang kaluluwa, no? So nakikita natin sa mga palabas, no, na may kinausap ang kaluluwa, huwag natin daw yang gawin. So yan po mga kakuya na spirit of glass, no? At talagang nakakatakot at nakakalungkot lang dahil nga yan ang pintuan na makapasok sa ating tahanan ang mga fallen angel. So dagdagan pa natin mga bagay o gamit, no? Tandaan na, mga bagay o gamit na may demonic influence, mga bagay at gamit na may demonic influence, katulad na lamang ng occult statues, no, lucky charms, anting-anting kasama dito po makakuya, no? So talagang napakadelikado. Ito yung mga pinto bakit nakapasok ang ating mga kalaban sa ating tahanan. Kaya napapansin nyo ang resulta nito, bakit magulo ang ating tahanan, bakit walang kapayapaan ating tahanan, no? Bakit nagkagalit-galit ang ating pamilya, bakit nag-away-away na magkapatid, lahat ng magkaanak sa paligid, dahil nga yan ang palatandaan nakapasok ang demonyo sa atin. Tamad na tayong iba, tamad na mag-aral, ang iba tamad na magdasal, ang iba tamad na magsimba. Yan ang mga palatandaan na kapasok na ang mga fallen angel sa ating tahanan, no? So no, occult statue, lucky charms, anting-anting, mahiwagang gamit mula sa kulto o kulang
no? So isa din po yan. Ikatlo, maling mga religious na imahe na hindi galing sa Diyos, no? So ayon sa mga Catholic exorcist, minsan ang mga bagay na ito ay ginagamit ng demonyo bilang attachment o angkor para manatili sa isang lugar. So napakadelikado po mga kakuya na talaga wag nating gawin yan dahil yan ang pinto na makapasok ang ating mga kalaban sa ating tahanan, no? So na talagang nakakatakot po mga kakuya. Dapat natin iwasan yan. Dapat putulin na natin yan mga kakuya. So mag-upload ako, no, pagkatapos nito, no, kung paano natin linisin yan, paano natin i-deliverance ang ating sarili, ang ating tahanan, o paano natin ihanda ang ating sarili bago natin gawin yan. So mag-upload po natin yan mga kakuya, no? So ang pang-apat, pagdadala ng galit o paninira, imoralidad sa loob ng bahay. Kung baga may galit ka, no? So, dinadala mo sa inyong tahanan. May galit ka sa iyong biyanan, may galit ka sa mga anak mo na malagang, kung wari, hindi nagsuporta, may nag-graduate at galit na galit ka. Yan ang mga pintuan na nakapasok na sa ating tahanan ng ating mga kalaban, no? So, sa Galatia 5 verse 19 hanggang 21, mga gawa ng laman o karumihan, alitan, silos at iba pa, ang isang bahay na puno ng pagmumura, sigawan, no, at kasinungalingan at imoralidad ay hindi tahanan ng Diyos, kundi ang kaguluhan, no? So therefore yan mga kakuya, yan ang palatandaan po mga kakuya na hindi yan tahanan ng Diyos, yan ay tahanan ng kalaban. Mapapansin natin dyan sa nakatira, lagi nagwawala, laging lasinggero, yan ang tahanan na yan. Dapat natin yan deliverance po mga kakuya. So dito, panglima, sumpa, kulam o gawa ng ibang tao. So maaari naman ito magawa, sumpa o kulam o gawa naman ng ibang tao. Sa ilang kaso, may mga demonic presence na dala ng mga taong nagsumpa o nagkulam, bagamat wala itong bisa sa taong nasa estado, no, ng grasya. Pwede pa ring makaapekto sa paligid kung walang panalangin. So maapektuhan lang tayo nito kung wala naman tayo sa estado, no? Kaya nga kailangan natin nasa state of grace, cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentas para hindi makatalab kahit anong sumpa, kahit anong kulam gawa ng ibang tao. Hindi yan. Kung wala tayong panalangin, wala tayong state of grace, ay talagang matatamaan talaga din tayo dito po mga kakuya. Paano ito labanan at linisin ng bahay? Dito na po mga kakuya, paano daw natin labanan, no? So labanan at linisin ang bahay. So una, banal na misa, lalo na kung maialay sa bahay, no? So maialay daw sa bahay. Kalawa, pagwiwisik ng banal na tubig, holy water sa ating tahanan, no? Ikatlo, pagdarasal ng rosaryo. Araw-araw araw-araw, tignan, hindi lang prayer day, no? So dapat prayer life, araw-araw talaga gawing devotion ang mahal na rosaryo, buong pamilya, no? Na yan ang napakaganda kapag ang buong pamilya nag-recite ng banal na rosaryo. Ang pang-apat, pagbabasbas ng bahay sa pari, kailangan i-bless ang bahay ng pari, hindi punuin ng mga pangpaswerte, no? Mga albularyo, wag. Dapat pari ang mag-bless. Ang panglima, pagkumpisal ng mga kasalanan, dapat may general confession po tayo, buong pamilya. Dalhin natin ang buong pamilya sa ating mga kaparian at mangumpisal. Buong pamilya, no? Hindi lang si tatay, si nanay, dapat buong pamilya mangumpisal para ang buong tahanan ay nasa state of grace po mga kakuya, no? So ang pang-anim, pag-alis ng mga okultong gamit, no? Okultong gamit, no? Ang pagpito, paglalagay ng krus, banal na imahin tulad ng Divine Mercy, Sacred Heart, no? So dapat yan ang ilagay natin. Huwag nating ilagay sa altar yung pusa ng kumakaway-kaway, no? So napakadelikado po yan. Yan po ay lucky charms, no? Yan po ay mga pampaswerte po mga kakuya. So tigilan na natin lahat yan. Putulin na natin yan. Lalong-lalo na po sa pagdating ng New Year, no? Mga New Year natin, mga bilog-bilog na yan, yan ay talagang pampaswerte po yan po mga kakuya. Hindi yan utos ng ating inasiba. Yan ang mga pintuan bakit nakapasok ang mga demonyo o mga fallen angel sa ating tahanan, no? So ang pangwalo, regular na pagdarasal, Our Father, no? Sa mababasa natin sa Salmo 91 at sa Saint Michael prayer, no? So regular daw na pagdarasal, no? So yan po ang pangwalo. So ang demonyo ay pumapasok kung may bukas na pinto, kasalanan. Una, kasalanan, akultismo, galit o kawalan ng panalangin. Pero tandaan, mas makapangyarihan si Kristo. Tandaan ha, mas makapangyarihan pa rin si Kristo, no? So anong sabi tungkol dito sa ating mga santo? So tanungin naman natin ang ating mga santo.
patungkol dito. So ano ba ang kanilang mga masasabi tungkol dito? Ayon kay San Pedro Pio, no, si stigmatist niya sa Exorcist, no, sa the devil is like a rabid dog tied by a chain. Beyond the length of the chain, he cannot seize anyone. And you keep your distance, no? If you approach too near, you let yourself be caught, no? So, ang kahulugan, ang demonyo dahil walang kapangyarihang umatake kung hindi natin siya lapitan sa pamagitan ng kasalanan o occultismo. So, ibig sabihin, hindi makalapit talagang demonyo kung wala tayong mga occultism. Yun, isa na yung nabanggit na natin kanina, pampaswerte, yun, mga albularyo, no? Ayan, mga lucky charms, no? Hindi makalapit sa atin ang mga fallen angel. Kung wala tayo niyan, hindi natin mabuksan ang pinto. Kung mayroon tayo, yan nga, yan ang mabuksan na natin ang pinto, kaya nakapasok na sila sa ating tahanan. So, dagdagan pa natin sa ikalawa, si San Juan Maria Vianney, sa cura address niya sa patron ng mga pari. No? So, anong sabi niya? The devil only tempt those souls who wish to abandon sin. No? So, ang paliwanag niya, mas aktibo ang demonyo sa paggulo sa mga taong gustong lumapit sa Diyos. Pero may mas malalim na akses siya sa mga taong ayaw umiwas sa kasalanan. So talagang ginugulo daw yung mga taong mas gustong lumapit sa Diyos. Kaya nga ako naranasan ko yan po mga kakuya. No, naranasan ko yan. Ang ikatlo si Santa Teresa ng Avila, sa Mystic Doctor of the Church, no? Itinatawag siyang Mystic Doctor of the Church, no? So anong sabi ni Santa Teresita ng Avila? The devil fear the soul united to God as he does God himself. He enters only when we leave the doors open through sin. No? Paliwanag niya, ang kasalanan ng pintuan na binuksan natin sa demonyo. Pero kung tayo ay nakaugnay sa Diyos, sa panalangin, wala siyang laban. So napakaganda kanya sinabi. Ayon po yan kay Santa Teresita ng Avila po, mga kakuya. Dagdagan pa natin si San Antonio ng Florence. May sinulat at tungkol sa bahay na may demonic influence. Sabi niya, there are houses that become the dwelling places of demons because of the sins committed within them. No? So paliwanag niya, kapag ang bahay daw ay may puspos ng kasalanan, kalaswaan, karahasan, panlalait o akultismo, doon mananahan ang masasamang espiritu. So nakakatakot po mga kakuya. No, ayon po yan kay San Antonio ng Florence po, mga kakuya. So panglima, si San Benito ng Narcia, Father of Western ito tinatawag na monasticism, patron laban sa demonyo. So ang sabi niya, kilala sa paggamit ng Holy Cross, no, at Benedictine medal bilang proteksyon. Ikalawa, nagtuturo ng panalangin at katahimikan at disiplina bilang sandata. No, so yan ang sabi ni San Benito of Narcia. No, so aral ni San Benito, ang panalangin daw sa bahay ay paglalagay ng banal na cross, no, at malinis na pamumuhay ay hadlang sa masasamang espiritu. So napakaganda ang ating sa ating mga church fathers po, mga kakuya, no? So talagang napakaganda. Ano? So ayon sa buod sa kanang mga santo natin, kasalanan ng pinto ng demonyo, laging magsisi at umiiwas, no? So ang occultismo naman ay masamang landas, iwasan. No, ang hula, agimat at kulam. So iwasan daw natin 'yan. So ang panalangin at sakramento ay proteksyon. So ano dapat gawin? Magrosaryo, mangumpisal at magsimba. So nakakalangkot ito ang mga tao hindi na po nagsisimba, no? So ang cross ni Kristo ang lakas, no? Ang cross daw ni Kristo, gamitin ang banal na cross bilang depensa, no? Dapat maglagay tayo sa ating kasalanan. So, ang kasalanan ng ang daan ng demonyo. Ayon ang masasabi sa ating Catechism, the Catholic Church, no? So, ang turo ng ating inasimbahan. So, ayon sa Catechism, the Catholic Church, paragraph 1853, ito po ang ating mababasa. Sin has its source in the heart of man. It is the revolt against God through the will to become like gods, no? So, ang kasalanan daw ay paglayo
no, sa Diyos. Kaya dito nagkaroon ng puwang ang demonyo sa ating buhay, no? Kung puspos ng kasalanan ang tahanan, na apektuhan ito ng spiritual, no? So yan po ang sabi sa ating CCC, occult practices, mahigpit na ipinagbawal ng ating inang simbahan. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2116, all forms of divination, tanan ha, all forms divination, tandaan nyo nila, all forms of divination, no, are to be rejected resources to the Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future, no? So yan po ang ating nababasa na talagang pinaghigpit talaga yung mga lahat, no? Hindi sinabi dito sa ilan, no? All forms of divination, lahat, mangkukulam, lahat na hindi tinuturo natin ng simbahan ay hindi po tinuturo ng ating inang simbahan po, mga kakuya. Yan ay iwasan natin, dapat putulin na natin po, mga kakuya. Ayon naman sa Catechism of the Catholic Church 2117, all practices of magic and or sorcery are gravely contrary to the virtue of religion. So nakakatakot talaga. Ang panghuhula daw, spirit of the glass, anting-anting, pangkukulam at iba pa ay dahilan kung bakit may demonic infestation sa bahay. So yan po ang napakaganda ang ating sinasabi po, mga kakuya, no? So bakit daw may infestation sa bahay? Ito ay mortal sin at nagbubukas sa impluensya ng masasamang espiritu. So talagang napakaganda ang ating talakayan ngayon sa araw to. Bless na bless po tayo, mga kakuya. Ang ikatlo, no, pakikilahok sa occultismo po, mga kakuya. No, so occultismo o adultery, spiritual adultery, ayon sa Catechism of the Catholic Church 2113. Adultery consists in the divinizing what is not God. It is the perversion, no, perversion of man's innate religious sense, no. So yung sabi, ang pagsamba daw o pagtiwala sa bagay bukod sa Diyos tulad ng agimat, lucky charms at paganong ritual ay isang spiritual na material, isang daan para sa demonyo. Kung nakakatakot po, ay po yan sa ating catechism. Pang-apat, proteksyon ng sakramento at panalangin. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1673, when the Church asks publicly and authoritatively in the name of Jesus Christ that a person or object be protected against the power of the evil one, it is called exorcism. Ang simbahan daw ay may kakayahang protektahan ang bahay at tao laban sa demonyo sa pamagitan ng dasal, exorcism at sacramentals, banal na tubig, krus at medalya. Yan po mga sacramentals po natin po, mga kakuya, no? So napakaganda, no, ang ating talakayan ngayon. So sa next naman, mga kakuya, talakayan naman natin kung anong pagkakaiba ng grave sin at mortal sin. So yan ang next nating topic. So napakaganda po, mga kakuya, no? So so baybayan natin na bakit nakapasok ang mga demonyo sa ating tahanan. Kung mayroon ka na nito, dapat alisin na natin yan. Dapat na natin yan putulin po, mga kakuya, kasi hindi yan po maganda sa ating tahanan. So mag-aral at magsuri, no, para hindi po tayo madala ng mga fallen angel na ating ginagawa pala ay nasasakop na pala tayo sa mga pamaraan ng mga demonyo. So muli mag-aaral at magsuri po, mga kakuya. Pro Dio Iglesia po, mga kakuya, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at good morning po sa ating lahat po, mga kakuya. Maraming salamat. Nawa mag-aaral at magsuri po tayo, mga kakuya, no? So share, like po, mga kakuya, at share nyo sa ating mga kaibigan o sa ating sa mga pamilya natin para kung mayroon sila mga ganito, ma-aware po sila, mga kakuya, na dapat na nila iwasan. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.